Glenn Nuevo po, mga kapuso. Yan, dito tayo sa PNP ngayon. Merong press con ang Philippine National Police. Tignan natin kung may mga update or developments doon po sa kaso ni Rene Baterbonia, yung pagkalunod ni Rene Baterbonia at ni Divine Adili ng Ateneo Blue Eagles. Safe dyan, mababa dyan. Alam natin ang sitwasyon ng dagat dyan. Pero po, gaya nga po na sinabi ko kanina, yung pong team ay gusto kumbaga ayaw po silang, humingi po sila na huwag silang pakialam sa gawin nila activity. Kaya po, Okay, game. Kwentuhan tayo mga katandem, mga kapuso. No? Dahil kanina medyo, kasi Zoom meeting lang or press con namin ay video conference. Nakausap po namin si Aurora Provincial Director, Colonel Percival Pineda. Okay, una, simulan po natin yung dahilan ng kamatayan ni Rene Baterbonia. Lumalabas po sa report na natanggap ng Aurora PNP na ito po ay asphyxia by drowning. No? Yung po yung sinasabing ikinamatay ni Baterbonia. Pero doon naman po sa kanyang kasamang student athlete na si Divine Adili, hinihintay pa po yung report ukol puroon. Okay. Ito ngayon yung kwento, mga katandem, mga kapuso. Ayan, dito pa rin po ako sa PNP, sa Public Information Office. Ang nangyari daw po rito talaga, around 2:30, yun nangyari po yung pagpunta po nila rin sa beach para nga po sa kanilang activity. Okay? Hinampas ng malaking alon, yun pong kanilang team. Tapos, yun nga pong apat, ay sinasabi nga pong tinanga yung apat. And it took the lifeguards para po makita yung katawan ni na Baterbonia at ni Adili. Umabot pa raw ng 30 to 40 minutes bago po nakita yung katawan po ng dalawa. Okay, sa mga nagtatanong at sa mga espekulasyon sa social media, kabilang sa mga speculation, may pabigat daw, nilagyan daw ng weights yung kamay o yung paa, no, ng mga player. Ang sabi po ng mga lifeguard, based po sa testimony nila, ay wala naman daw pong nakitang any pabigat or any weights doon po sa legs or doon po sa braso, di ba, ng mga player, ng makita. O, may mga nagsabi rin, ay even po yung mother ni Rene Baterbonia, sinabi rin po na meron din daw mga pasa sa katawan. Sabi po ng mga taga-MDRRMO, doon po sa Aurora, wala rin pong nakitang mga pasa doon po sa katawan ni Baterbonia, no? So, pinabubulaanan po lahat ng yon. Okay, ito yung medyo mabigat dito. Ang medyo pumuko sa aming atensyon, tinanong namin, actually ako yung nagtanong kanina dun sa press con, kung nagbigay man lang ho ba ng warning ang resort owner dito po sa team ng Ateneo. Yan, bago ho nila gawin yun. Kasi usually, kapag ako rin ho kasi nagsusurf din po ako, no, usually may mga advisory yan kung, oy, delikado yung alon ngayon, hindi po siya safe, ganyan, mataas ang alon, ganito, di ba? So ngayon, ang sabi ni Colonel Pineda, nagbigay naman daw po ng paalala o ng warning yung pamunuan po ng resort. But the problem is, ito mabigat, nakiusap daw po yung team ng Ateneo na, quote unquote, wag daw po silang pakialaman. Yan ang mabigat doon. Kasi nga, at first pa lang daw po, sinasabi na nung taga-Ateneo, ng mga taga-Ateneo na the activity is private. Yan. So, walang pakialamanan, parang gano'n. Ano, privado ho yun. Actually, mga pinapanood ko yung mga podcast before, di ba? Ayan, naglilitawan naman ho na ngayon sa social media yan, sa YouTube, di ba? Yung kay Lesionel Defonso, kay Big Mike Nieto. Ayan, so, sinabi na ho nila na talaga nagkakaroon ng mga drills, no? Na military training sa, ano nga po nila, sa kanilang boot camp, sa kanilang team building activity. So, nagkakaroon ho ng ganun. So, yun nga, yun ang mabigat. Ang sabi daw ho kasi ng resort owner, dito lang kayo pwede. Yan ho talaga sir yung safe sa tapat namin. Yan yung tanaw pa ng lifeguard. Ayun pa yung tanaw ng lifeguard. Di ba? But the problem was, ang sabi po ni Colonel Pineda, from shoreline, mula po nun sa Pampang, inabot ng 300 meters yung layo. Sobrang layo ho nun. Di ba? Inabot pa rin ng 300 meters yung layo ng mga player. Though, as sabi ho nila, hanggang bewang lang daw ho ng mga player yung tubig. Nasa hanggang bewang, mataas si Baterbonia, di ba? Pero syempre, nung wipe out na po sila ng alon, ibang usapan yun, walang matangkad. Walang matangkad sa malaking alon, di ba? Tsaka hindi natin alam yon. So, ayun. Ang sabi naman ng PNP na still, ongoing po yung investigation nila and still,
Habang nire-record ko po ito, walang foul play na nakikita, no? Walang nakikitang sinadya yung pong pagkamatay nito nga pong dalawang student athletes. Wala po silang nakikitang foul play doon for now, no? Pero kabilang din po sa angle na tinitignan nila kung nagkaroon ba ng negligence o kapabayaan doon po sa panig ng coaching staff o sino man sa pamunuan po ng men's basketball team ng Ateneo. Okay, sa part naman ng Philippine National Police, ang sabi po kanina ng tagapagsalita ng Public Information Office Chief ng PNP, si Colonel Allen Rico, ang sabi niya ho ay ina-assure niya yung publiko na wala pong takipan dito. Kasi kabilang din ho yan, di ba? Sa mga spekulasyon, sa mga agam-agam na mga nasa social media, ano sinasabi nila? Na baka pagtakpan kasi malaking eskwelahan ng Ateneo. Totoo naman, di ba? Maraming tayong mga kilalang powerful na mga nasa gobyerno ngayon from Ateneo, UP, Lasal, di ba? Pero sabi po ni Colonel Rico, walang problema doon, di ba? Wala daw po silang kikilingan dito po sa investigation. Walang cover-up na mangyari, walang takipan. Ano po? So, ayun, yun lang po yung mga developments. And sa tweet na mag-update po ko. And sino ba magsasalita rito? Sinong final na magsasalita? Ang sabi po ng PNP, titignan natin. Pero kasi I believe ang Ateneo lumapit na rin po sa NBI, no? So may tama ba, may autopsy din na gagawin, NBI. Pero sa part ng PNP, CIDG. Yun pong nangunguna dito po sa investigation. Siyempre, together with the Aurora Provincial Police Office. Ayan. Kung may na-miss ako, mga kapuso, mga katandem, i-comment lang ho kayo. Diba? Mamaya. At titignan ko kung tomorrow may mga update o developments po muli sa investigasyon po ng PNP regarding sa pagkamatay po nila Bater Bonya at ni Divina Dili. Muli ho, tayo ho'y nakikiramay. Ano po, alam nyo, nagko-cover din po ako ng sports before, no? Ng UAAP. Yan. And alam ko yung sakit na nararamdaman ngayon, di ba? Ng mga teammate po nila. Kaya mahirap kapag puro spekulasyon. So, be careful sa mga nababasa po natin sa social media. Ano, make sure verified mula po sa officials yung mga kinukuha po nating information. Kasi baka kung akala po ninyo yung nakatutulong, baka mas makasama pa. Hindi ho ba? Okay. Lastly, isa pa, habol pa. Nakausap na ba ng PNP yung mga player ng Ateneo, yung ibang players para makuhanan po ng testimonya? As of ngayon, na nagre-record po ako, wala pa. Hindi pa po nakakausap yung mga bata, yung ibang mga players ng Ateneo para makunan po ng panig. Pero ang CIDG pumunta na po rin sa burol. No? Kinausap na po ng CIDG. So titignan po natin, and even the Ateneo management, kinausap na rin po yung family ni Bater Bonya. So muli, thank you. Mag-update po muli ako sa inyo. Like and subscribe mga katandem, mga kapuso. Salamat po sa inyo. Bye-bye.